Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at mga reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No? Pag-usapan natin mga kababayan, ito na namang banat ng inyong tokmol na Vice Presidente na si Sara Pusit, no? Mukhang ano na to, aligaga na, natataranta na, no? Nauwi lang ng Pilipinas, ayun, nagwawalwal. Ano po siya, clueless. Para po siyang si Congressman Meow Meow. Pare-pare po silang clueless. Itong inyong BP, nag-world tour, parang ginaya niya lang yung kanyang idol na sikat na mga awit. Pero ito, pag uwi ng Pilipinas, sabi niya, walang ginagawa ang administrasyon, walang programa. Hoy! Nagising po siya sa matagal niyang pagkaka-hibernate, no? Para po siyang natulog ng pagkakatagal-tagal, no? Kumbaga yung, sige, volunteer kang magpa-preserve, no? Tutusukan ka namin ito ng pampatulog para paggising mo 30 years from now, from the future. Kaso maagang nagising mga kababayan Maagang nagising yung tokmol ninyong Vice Presidente. Maagang nagising kaya ayun, nag-hallucinate mga kababayan. Nag-hallucinate po, no? Kung ano-anong pinagsasabi, lalo na dyan sa lahat daw dapat imbestigahan. Nako, may mayayari dito mga kababayan. At ganun din po, yung isa nyong congressman na sayang ang pinapasahod na 300,000 pesos a month, itong si Congressman Meow Meow. Nagmalaki pa siya sa kanyang social media account. Ito yung mga tinatawag nyong ghost congressman. Yung mga multo, no? Yan yung mga tinatawag nating zombie. Yung gusto lang manipsip ng dugo, no? Yung dugo na pera ng taong bayan na pinaghirapan, no, galing sa mga ating mga taxes, sa mga remittances. Kasi kinastigo po siya diyan ng isang kakamping na abogado. Okay, pasensya na kasi nasa arawan tayo. Anyway, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin si Tokmol Sara Duterte. Meron pong article diyan sa Politico na sinasabi niya, "Huwag kayong Duterte ng Duterte diyan, Lahat dapat imbestigahan. Mula nung panahon ni Gloria, ni Aquino, ni Marcos." Kasi nga, nabibisit siya. Ang parang gusto lang takbuhin ng investigasyon mga kababayan, ay ito lang yung doon sa panahon ng tatay niya. Hoy, ikumpura mo naman ang korupsyon sa tatay mo kay Panot. Si Panot, hindi naman nangutang ng nautang kasi takot mangutang. Takot gumawa ng proyekto. Si Gloria, alam niyo naman si Gloria, hello Garci, at kung ano-anong pinagagawa niya dyan sa West Philippine Sea. Isa rin yan. Yung tatay mo, anong ginawa? Dinoble lang naman ang utang ng bansang Pilipinas. Saan napunta? Bakit di mo tanungin pamilya mo? Magkanong nakobra mo? Magkano ang nakobra mo nung panahon ng tatay mo? Kaya kailangan ka talagang imbestigahan. Nararapat ka lang talagang maimbestigahan yung pamilya ninyo, dahil ang pamilya ninyo kurakot. Dapat daw baka meron pang natitira sa panahon ni Gloria, sa panahon ni Panot, sa panahon ngayon, mas malala daw ang korupsyon sa panahon ni Pangulong Marcos. Really? Kailan ba nagsimula ang paglala ng korupsyon? Nitong pagnanakaw nitong mga kontraktor na ito. Kailan nagsimula? Sino nag-enable ng korupsyon na malala, sabi ni Trillanes? Di ba ang tatay mo? Galit na galit siya. Wag lang daw Duterte ng Duterte. Bakit? Duterte lang ba iniimbestigahan? Nandiyan naman sila Villanueva, si Escudero, si Romualdez, si Co. At yung iba pa na pinalookout bulletin ng DOJ. Yung nire-request sa DOJ at sa Bureau of Immigration ng ICI, di ba?
Para nga silang isang platoon doon, ilang congressman, 19. May mayor pa, may former congressman. Hindi lang naman Duterte. Wag mo lang, nagpapapansin ka eh. Feeling mo ginigipit ang Duterte. Eh kung ginigipit man kayo, tama lang yon. Para maramdaman nyo yung katarantaduhang ginawa nyo sa sambayan ng Pilipino, ha? At sa ating bansa. Na ang tatay mo at kayo ay mga kurakot, mga mamamatay tao. Ha? Feeling nyo, Diyos kayo nung panahon nung tatay nyo. You plundered the copper of the country. Ha? Ngayon galit na galit siya. Tapos sabi niya, si Boyong Rimulya daw, halungkatin mo ng halungkatin yung salin ko. Ay talagang hahalungkat ka. Diba? Bakit wala kang nilabas na salin nung mga ilang taon? At bakit biglang lumobo ang mga net worth mo? Diba? Sa loob ng isang taon, example from 2017, yung net worth niya nung 2016, 34 million. How did you amass 34 million kung ikaw naman ay mayor ng Davao City? Ano pa ang mga negosyo mo? How did you amass that one? Diba? 34 million. Pagpasok ng 2017, umangat ng 44 million. Abay, napakasarap naman palang maging maging mayor ng Davao City, mga kababayan. Di ba? Dapat hindi lang salin, pati bank waiver na rin, mga kababayan, ipapasok mo na, di ba? Para kung tama ka man, di mali kami, tama ka eh. Mag-apologize ako sa iyo, nek mo. Kayo nga hindi nag-apologize sa sambayan ng Pilipino, tapos kami mag-apologize sa iyo. Nek mo, ito ka isa kang kulangot. Di ba? Tapos binabatikos niya pa si Rimulya. Dapat talungkatin mo rin yung pagkakadismiss ng anak mo. Dismiss na eh. Wala tayong double murder? Walang ganon. Dismiss na eh. Wala na yun. Double murder mo. Wala siyang mahalungkat, mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Ano yun? Lahat damay-damay na. Hindi niya na alam ang sasabihin niya, mga kababayan. Natataranta na pusit. Kaya nga sabi nila, pusit ka kasi nagbubuga ka lang ng putik, cover up, deflection. Biruin mo, Duterte. Wala naman sumisigaw ng Duterte lang eh. Di ba? Ano pa isisigaw naming Duterte? Na-archive nga yung iyong impeachment. Ano pa isisigaw naming Duterte? Sino ba sumisigaw ng Duterte? Sa ICI ba, may Duterte na bang pinatawag? May iniimbestigahan bang Duterte? Meron sa ombudsman, may nag-file ng kaso sa'yo. Graft and corruption. Dapat nga plunder pa eh. Bakit parang sabi mo Duterte lang? Defensive. Umuwi ng Pilipinas para lang wala, magpapansin. Feeling niya nagmamatter ka pa siya. Hindi ka na nagmamatter, tokmol. Yung survey mo, gawa-gawa lang yan, ng iyong mga kakampi. Okay? Now, punta naman tayo dito sa katulad niyang may saltik. Itong si Congressman Mau Miao. Ang posting niya po sa kanyang social media account, pinagmamalaki niya pa. Isa pala siya sa mga nag-abstain doon sa pagboto sa 2026 budget kasi may 287, 12 ang vote ng no, 2 ang nag-abstain. Ano ibig sabihin no nag-abstain ka? Wala kang pakialam. Wala kang alam kasi. Kaya ka nag-abstain. Hindi mo alam kung ano yung budget na yun, yung pinag-usapan doon. That's why you abstain. Wala kang pakialam eh. Yung po yun, ang sabi niya, abstain on the 2026 budget. People power. Wow! Nagsabi ka pang people power tapos nang iwang ka ng mga nandoon ng mga sumunod sa'yo. Kaya yung mga DDS galit sa'yo eh. Lalo na yung kampo ng mga si Banat Bay, galit sa'yo eh. Na-mention lang mga kababayan ha. Biruin mo, 30 minutes ka lang pala doon. Late ka nang dumating, 30 minutes ka lang, umuwi ka na, sumakay ka sa kotse mo, naiwan yung mga nandun nagpro-protesta. Ang sabi nung tao, ano gagawin namin? Sinong leader dito? Anong programa? Walang programa mga kababayan. Di niya alam. Tanga-tanga talaga. Tayo na to. Tumatawag ka ng people power. Wala kang programa pala. Hindi mo alam ang gagawin mo. Tapos nag-abstain vote ka pa. Ano ang sabi ni Attorney Palsis dyan sa politiko? Wala kang alam. Hindi mo alam. Kumbaga,
wala kang alam, wala kang pakialam kasi nepo baby ka. Ha? Ano ka lang, nabiyayaan ka lang ng tatay nanay mo na nasa politika na. Walang alam, tangina ang alam lang mag-computer games tapos pinagmamalaki mo pang nag-abstain vote ka. Andiyan po yung mga dahilan, no? Pinaliwanag ni Attorney Palsis, 1, 2, 3. Abstain vote ka kasi hindi mo alam yung pinag-uusapan. Nag-abstain vote ka kasi wala kang pakialam. Paano ka sisigaw ng korupsyon, anti-corruption ka? Hindi ka nga bumoto ng no. Ibig sabihin, wala kang paninindigan. Hindi mo kayang manindigan sa botong no na hindi ka pumapayag doon sa 2026 budget kasi may pinaglalaban ka na no to corruption. Nag-abstain ka eh. Whether you are in a middle, pwede kang pumayag sa yes, pwede kang pumayag sa no. Ano ibig sabihin yan? You are a double-minded person. A double-minded person is unstable in many ways. Ayan ang sabi sa Bible. Diba? Kung double-minded ka, nalilito ka. Di unstable ang utak mo. O diba? Tama po yung nasasad sa Biblia. Ulitin ko. A double-minded person is unstable in many ways. Diba? Yan po si Kiko, Meow Meow Barsaga. Pinagmamalaki mo pang nag-abstain ka. O yan, naboldya ka tuloy ni Attorney Jesus Palsis. Diba? Wala. Pointless. Walang paninindigan. Self-entitled na nepo baby. Walang alam. Pasalamat na lang sa nanay niyang putang ina rin. Isa ring gago dahil lang gusto lang kumapit sa power, hawakan ng Dasmariñas. Hindi mawala sa kanila ang power. Ayun, nilagay yung may saltik niyang anak. Unstable ang utak. Pinagmamalaki pa na nag-abstain ka? Meaning, wala akong pakialam dyan. Oh, bahala kayo mag-away-away. Yan po yung abstain vote eh. You're in the middle. Sabi mo, anti-corruption ka. Oh, bakit hindi ka manindigan dun sa no? Kaya pala nung nilabas yung mga bumoto ng no, wala ka. Yung pala, abstain ka. Kasi ano ginagawa mo? Naglalaro ka lang ng joystick, putang ina. Anong joystick ang nilalaro mo? Baka nagtitikol ka lang ng nagtitikol dyan. Nang ina talaga, oh. I was late because I was playing computer games. Alang ya, ganyan ang congressman na yan, si Meow Meow. Sayang po ang pinapasahod ng taong bayan. Ang putang inang nanay niyan, no? Pinapasahod natin ang anak niya nang walang ginagawa. Sayang po. It is a waste of taxpayers' money. Dapat magpetisyon tayo sa Kongreso na tanggalin ang mga congressman na walang ginagawa, yung puro absent. Yung nandun lang sa kanilang bayan daw, di umano, doon na lang ako magtatrabaho sa bayan namin. No! Kung ang mga nag-o-opisina, kailangan pumunta sa opisina nila, gaano kalayo man ng travel, dapat ganun din kayo. Sobra kayong privilege, mawalang hiya kayo. Maraming matatanggal dyan, mga kababayan. Manghingi tayo ng performance rating. Dapat i-evaluate natin taong bayan every year. Every zona ng Pangulo. Dapat i-evaluate natin ng mga public officials. Diba? Nakakasawa po, biruin nyo. 300,000 pesos, 500,000 pesos every month. Pero ano lang gagawin? Papasok lang sila 3 araw. O after that, magko-computer games na lang ako maghapon. Inaasahan mo magpapasa ng batas, walang maipasang batas ang hinayupak. Diba? O ngayon, kinastigo ka ni Palsis. Mabuti nga yan mga kababayan, kastiguhin tong mga to eh. Okay, so kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye, God bless.